Niagara Falls, USA. For today's video, pumunta kami sa one of the most famous tourist spots dito sa Ontario, which is sa Niagara Falls. Dumaan muna kami sa Walmart kasi bumili ng water and chips sila kuya for our trip. May very light snow nga this morning kaya bumaba kami sa car para makita, and then we went on with our trip. From Mississauga to Niagara, nasa 1 hour and 30 minutes drive yung biyahe. And I tried to check sa transit app, kapag by commute, aabot siya ng 4 hours. Kaya malaking bagay talaga na sinama kami nila ate and kuya dito. Then, before heading to our destination, bumili muna kami ng KFC na chicken kasi may dala si ate and kuya na rice. Then, may free na 3 na side dish and hindi namin in-expect na ganito kalaki yung kasama. And if magdadala pala kayo ng car, merong mga parkings nearby at around $5 to $10 per day yung fee. Then ayun, we reached our destination and sobrang amazed ako kasi first time namin ni Bianca makapunta dito sa Niagara. Like almost lahat ng makikita mo dito, sobrang RJ worthy. Hindi ka rin mapapagod maglakad dito kasi nakaka-enjoy lahat ng nakikita mo and sobrang laki ng place. Actually, hindi na namin siya nalibot ng buo. Hindi na namin napuntahan yung famous na upside down na house na laging nasa picture pag nagpupunta dito sa Niagara kasi nag-decide na kami na mag-lunch muna and pumunta dun sa May Falls. Dito pala pag pumunta ka is walang entrance fee, although merong mga booths dito na pwede ka bumili ng mga tickets para sa mga attractions. Sakto lang din yung punta namin dito kasi hindi sobrang matao kasi sabi ni ate and kuya nung pumunta sila nung summer as in sobrang daming tao. While walking, hindi ko nga ina-expect na dito ko pa makikita si Taylor Swift. Although wax figure lang siya, sobrang saya ko na may ganito dito. Then ayun, bago ka makarating sa falls, merong parang park and dito na kami nag-decide na mag-stop and kumain. Sobrang nakaka-amaze nga kasi nga since itong Niagara is border na siya ng Canada and US, so tanaw na tanaw mo talaga yung US sa other side. Naglakad lang kami papunta dito sa May Falls hanggang sa May Dulo, which is 10 minutes walk lang. Then, if you're planning to stay here overnight, merong mga hotels dito na nag-o-offer ng falls view like yung Marriott and Radisson Hotel. Sobrang ganda talaga dito, lalo na if gusto mo lang mag-bonding with your family and mag-picture-picture. Meron din pala dito yung famous boat ride experience wherein pupunta ka talaga sa mismong falls. And sabi ko kala ate and kuya, hindi na kami magaganon since malamig nga and sure na mababasa ka. I tried to check their website and yung rate para sa Niagara City Cruise is nasa $20 to $30. Nung malapit na kami sa mismong falls, ito yung part na basa na talaga kasi akala mo umuulan pero yung water is galing sa falls. Nag-picture-picture lang kami and then right after may pupuntahan pa kami and ang galing nga ni ate and ni kuya kasi sila lang yung nag-arrange ng itinerary para sa trip na to. Yung next nga na pinuntahan namin is yung Whirlpool Aerocar which is currently closed that time nung pumunta kami and may mga kasabay kami na nagtutour din. After namin dyan, pumunta kami sa Floral Clock which is nearby lang. Hindi na nga kami nakapunta dun sa world's smallest chapel kasi medyo pagod na din. Pumunta rin kami dito sa Outlet Collection at Niagara kasi madadaanan din naman siya on our way home. Itong Outlet Collection, similar lang siya sa Toronto Premium Outlets. Basically, yun lang naman yung mga gala namin for today and I hope you enjoyed this video. If hindi ka pa pala nakakapag-like, please do like and follow our Facebook page, Adventures in Canada. And thank you so much for watching. See you on the next one!